DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman, tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sapul Ka sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa pool. Sabado, kasama ang nag-iisang man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa pool. Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Narito pong muli ang Sapul Sabado. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po sa Sapul Sabado headlines. Firecracker-related injuries sa bansa umabot na sa 655. Sapul Sabado. Bilang ng mga tumawag sa mental health hotline nitong holiday season, umabot sa halos 1,000. Sapul Sabado. Presyo ng diesel, kerosene tataas sa susunod na linggo. Sapul Sabado. Parcel na naglalaman ng higit sa 7 milyong pisong halaga ng hininalang ecstasy naharang sa Pampanga. Sapul Sabado. DFA nakatutok sa mga Pinoy sa gitna ng kaguluhan sa Iran. Sapul Sabado. Narito po ang mga detalye. Sumampa na sa mahigit sa 600 ang bilang ng mga biktima ng paputok nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, nakapagtala ng 655 na kaso ng fireworks-related injuries mula December 21, 2025 hanggang January 3, 2026. Pero ayon sa ahensya, mas bababa yan ng 30% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamarami pa rin ang mga nabibiktimang menor de edad, 351. Ang edad 16 pababa at 19 dito ang kinakailangang putulan ng kamay o daliri. Bandera pa rin ang kwitis, 5-star at mga ditukoy na paputok na ikinasugat ng mga biktima. Sapul Sabado. Pinakamarami sa mga kabataang motorista ang biktima ng road crash injuries. Sa datos ng Department of Health, umabot sa 1,113 ang kabuang bilang na road crash injuries mula December 21, 2025 hanggang Enero 2, 2026. Mula sa nasabing bilang, 508 kaso o halos 50% ay kinasasangkutan ng mga kabataang edad 15 hanggang 29 taong gulang. Samantala, 6 naman, 5 naman ng halos 87% ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Sapul Sabado. Umabot sa halos 1,000 tawag ang natanggap ng Department of Health sa kanila mental health hotline ngayong holiday season. Ayon sa DOH, mula December 21, 2025 hanggang Enero 2, 2026, umabot sa 661 ang nakipag-ugnayan sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Bate sa datos, mas tumaas ang tawag noong Desembre 30 dahil sa mga issue sa relasyon, mental health. Kaugnay nito, nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging sensitibo at manuwain sa kapwa para naman sa nangangailangan ng tulong sa mental health. Maaring tumawag sa NCMH sa crisis hotline sa number 1553 o kontakin ang 0919
0917-1553 at 0917-899-8227. Sapul Sabado. Naka-heightened alert ang Department of Transportation bilang paghahanda sa pagbabalik ng milyon-milyon mga commuter sa Metro Manila matapos ang holiday season. Ayon kay Mark Steven na Pastor, DOTR USEC for Road Transport and Infrastructure, inatasan na ang lahat ng toll operators sa tiyaking may sapat na mga equipment at presensya ng enforcers sa mga tollway. Git ni Pastor, nagpakalat na sila ng mga tauhan katuwang ang Land Transportation Office para pangasiwa ng daloy ng trapiko sa mga daan sa harap ng pagbabalik klase at trabaho sa Lunes. Tiniyak naman ang opisyal na walang anumang construction work ang makakaabala sa daloy ng mga sakyan lalo na sa peak travel days. Sapul Sabado. Abiso sa mga motorista, taliwas sa inaasang rollback na namumurong tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa all industry sources, 30 sentimo hanggang 50 sentimo ang posibleng dagdag sa diesel habang 20 sentimo hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene habang posibleng walang paggalaw, bumaba ng 10 sentimo kada litro ang gasolina. Sa Lunes, malalaman ng panel na oil price hike adjustment sa bunga umano ng geopolitical sentiment, inaasang oversupply, mahinang demand expectation lalo na sa major consumer gaya ng China. Sapul Sabado. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard, particular ang Coast Guard District Bicol kasunod ng pagtaas sa alert level 2 ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, tiniyak ng PCG ang kahandaan sa posibleng pagsagawa ng agarang search and rescue, humanitarian assistance, evacuation at maritime safety operation kung kinakailangan. Pinapayuhan ng mga residente lalo na ang mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at iwasan ang pagtungo sa danger zone. Sapul Sabado. Bumaba ng 12.4% ang focus sa crime sa buong bansa sa taong 2025. Ayon sa Philippine National Police, mahigit sa 40,700 kaso noong 2024 bumaba. Ito sa 35,770 na kaso noong 2025. Pinakamalaking pagbaba ang naitala sa rape cases na sinundan ng karnaping, murder, homicide, physical injury, robbery at theft. Ipinakita rin ng datos na patuloy ang pagbaba ng krimen sa mga huling buwan ng 2025 na indikasyon umano ng mas epektibong police operation at mas pinatibay na ugnayan ng pulisya at komunidad. Tiniyak ng PNP na paigtingin pa ang mga hakbang laban sa krimen na mas malaking diin sa crime prevention at crime solution strategies. Sapul Sabado. Nakumpiska ang aabot sa higit sa 7 milyon halaga ng ininalang ecstasies, 2 parcel sa Clark Freeport Zone. Ayon sa PNP Aviation Security Group, naharang mga pakete sa magitan ng X-ray screening at narcotics detection na DOG. Nang buksan ng mga parcel, dito na tumambad ang aabot sa 4,124 na mga tableta ng iba ang kulay na pag-alamang galing sa bansang Austria ang mga parcel at i-deliver sana sa isang consignee sa Davao City. Sapul Sabado. Tinutugis ngayon ang Bureau of Immigration ang 2 paganting dayuhan na nakatakas mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa noong Enero 1. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Biado,
kinilala ang mga suspect na pawang South Korean national na sina Lee Jing-yu, 32, at Yang Yi-ju, June 44. Gitibiyado parehong naharap sa deportation cases ang dalawa at subject din sila ng Interpol Red Notice. Magbibigay din ng commissioner ng pasaklolos na sila sa iba pang mga law enforcement agency para matunton at maaresto ang nabagit na mga dayuhan. Si Lee ay wanted sa South Korea dahil sa pagpuslit ng illegal na droga, habang si Yang naman ay sangkot sa pagnanakaw. Sa Sabado. Mahigpit na binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang seguridad ng mga Pilipino sa Iran sa gitna ng lumalalang kaguluhan bunsod ng pagbaba ng ekonomiya sa nabanggit na bansa. Ayon sa DFA, may tinatayang higit sa 800 na Pinoy ang nasa Iran nang magsimula ang kilos protesta noong linggo, na paulat na pumalo na sa 6 na Iranian ang nasawi dahil sa kaguluhan sa mga kalsada sa naturang bansa. Dagdag pa ng DFA, walang namang Pinoy ang nadamay at patuloy itong nagpapaalala na umiwas muna sa mga mataong lugar. Samantala, maaaring makipag-ugnayan ang ating mga kababayan sa Philippine Embassy sa Tehran kung kinakailangan ng anumang tulong. Sa Sabado. Samantala, aabot sa 15,000 police officer ang ipapakalat ng Philippine National Police sa traslasyon kaugnay ng pista ng Jesus Nazareno sa January 9, 2026. Ayon sa Manila Police District, ito'y para matiyak ang seguridad sa isa sa pinakamalaking annual religious gathering sa bansa. Samantala, magbubukas naman ang mga alternatibong ruta dahil sa makasad ng pansamantalang isasara para bigyan daan ang posisyon. Naglabas na rin ang PNP ng listahan ng mga ipinagbabawal na gamit para sa mga lalahok sa traslasyon. Sa Sabado. Samantala, target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gawing full digitization na ang lahat ng transaksyon na ngayong 2026. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, kabilang narito ang aplikasyon, verifikasyon at iba pang mga transaksyon tulad ng petition at motion. Kaugnay nito, inaayos na rin ng ahensya ang online platform para sa maging mas user-friendly, katulad ng paglalagay ng Certificate of Public Convenience at Provisional Authority para sa mga pampublikong sakyan. Oras na maipatupad, inaasang mababawasan na ang problema sa fixer dahil magiging diretso at mabilis na ang transaksyon sa pamamagitan ng online system. Sa Sabado. Yan po ang balitang kinalap ng DZRH News Center. Sa pangalan po ni Kyle Bulyas, ni Jeric Barreto, Billy Domingo at Seth Del Moro, ako po si Boy Gonzales Santabayanan po ang programang Sa Sabado. 18 minuto makalipas ang alas 9. This Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.